Hello. Well, Ah, magandang gabi na, magagabi na, Brother Romy. mga ilang minuto na lang. Ang pambugad na panalangin kanino? Bali, ano gusto niyo? Ikaw o ako na sa ano? Ah, ako na. Sige, sige. Tawag ko sa tinapay, ako na rin. Ah, Sige. ang mauuna naman ay tinapay no, bago yung alak Opo, eh. opo. Yan. Nakalimutan ko mag-send nung nung picture. Bahala na kayo kung maisisingit nyo. Ah, Ilang minuto na lang. ah. Si Roxanne umuwi. Sina? Si Roxanne umuwi. Andito. Ah, Brad, magandang hapon na paggabi na. gandang hapon po. Lisa, Andun. Sister Miling, tapos na ang kanilang memorial. So, Alam, mamaya pa. alam ko mamaya pa yung sa kanila eh. Sumasabay sila kay ano eh. Ongoing po yun. Ah? Ongoing po ata. Paano Kasi mo? 5 p.m. po yung schedule sa Pinas yung oras sa Australia 7. Alam ko 3 oras ang pagitan. Dalawa lang po daylight savings ngayon. Sa kanila? Apo. Ah, GST. Apo. Ganun pala ron. Mm. Nakakatuwa naman kahit pa paano, tuloy-tuloy din sila. Nakakatuwa naman. sa relo ko 3 minutes pa, Brother Well. Sa inyo ilang minuto Ganun pa. nga. 3 minutes pa rin. Ah, Yung buhay na lang. Yan. Sister Belen. Hello po. Evening po. Jela, ikaw ay. Eh, napakamahihayin. Yung anak ko, kasama ko, isa pang panganay ko. Nandito na sa likod. Sister Gloribet, kamusta? Anong balita nyo? Kay Sister Naka- Gloribet, anong balita nyo? Ha? Nagsasalita po ata si Daddy, nakamute. Ah, Dum- Dumadalo po sila kay Brother Ray. oo. Nakatawa naman kahit pa paano sila ay nagkakaroon talaga ng Sino yun? Baka yun. Okay, pwede na tayo magsimula, Brother Roel.
Brethren, magandang hapon sa inyo. Ito na yung pinakahintay natin na araw na pinakamahalagang selebrasyon para sa taong ito. Pinakamahalagang pagdiriwang na ang tinatawag nating memorial o pag-alala sa kamatayan ng Panginoon Hesus. So, bago tayo magpasimula ay aawit tayo sa hymn song sa 229, O To Be Nothing. Maibiging Ama sa langit, bukal lang ang buhay at dakila sa pag-ibig. Sa inyo, aming Diyos at Ama, na Jehova ang pangalan. Tapos pusong aming pasalamat sa magapong patnubay. Kami maayos at ligtas. At tapos puso po ang aming pagpapahalaga sa sandaling ito para naging pasyente kami sa mahalagang pagkakataon na sa pamamagitan ng inyong anak ay dapat naming alalahanin kung paano binakita nyo ang napakadakilang pag-ibig sa sangkatauhan, napakadakilang pag-ibig din ng inyong anak para sa aming pag-asa na alam namin
na ito ay hindi kayang ilaan, ibigay ng kahit na sinong pinakamagaling na persona sa lupang ito. At gayon din, alam namin na ang sanlibutan ito ay pinamumunuan ng inyong kaaway. Ngunit dahil sa kabila na kami ay hindi karapat-dapat dahil sa aming kasalanan, kami ay pinaglaanan nyo ng pagtubos para kami magkaroon ng tiyak na pag-asa at magkaroon ng makabuluhang kinabukasan. Bilang kami, bilang Kristiyano, kundi ang buong sangkatauhan. Sana sa sandaling ito, matapos naming gunitain, bulay-bulayin ang inyong salita, ay higit na mapatibay nito ang aming pananampalataya para itaguyod ang Kristiyanong pamumuhay anumang ang aming pagdaanan sa kasalukuyan at sa hinaharap. Mas puso po na aming pinaabot ang panalangin ito sa tulong ni Jesus. Amen. Amen. Okay, salamat na Brother Well. Ngayon ating pakikinggan ang bahagi ni Brother Well sa ating memorial nito. Brother Well. Sa kasaysayan ng bawat bansa, mayroong itong mga mahalagang okasyon na kanilang ginugunita taon-taon. Ginugunita ito dahil mayroong mga naganap na mahalagang pangyayari na nagdulot ito ng pagbabago sa kanilang kasaysayan ng bawat bansa. Bilang pagpapahalaga, kakaroon ng mga sandali na ang araw na ito ay ginugunita upang bulay-bulayin ang kadakilaan na ginawa ng itinuturing nilang mga pambansang bayani, di ba? Dahil ang kanilang ginawa ay hindi lang para sa kanilang sarili, kundi katulad sa ating bansa, di ba? Pag 12 ng Hunyo, nandiyan ng tinuturing na araw ng kalayaan o saan tinuturing na ang sandaling ito ay nagpabago para ang bansa natin ay maging malaya sa pagkaalipin ng pananakop ng mga dayuhan. Ganun, kaya na ako nabanggit ito dahil kahit mismo sa mga bayan, sa bayan ng Diyos, ay mayroong kinikilala na mahalagang sandali na dapat ipagdiwang o alalahanin taon-taon. Ito ay sa dahilang hindi lang ito basta paglaya ng anumang sa paniniil ng dayuhan o anumang kadakilaan na ginawa ng mga prominenteng tao sa bansa na kanilang kinalibilangan. Dahil ito ay paglaya din sa pagkaalipin, hindi sa sakit lang o sa kahirapan lang dahil sa nagkaroon ng mga pagbabago sa pamamahala. Kundi ito'y higit pa sa pagpapalaya sa pagkaalipin na siyang umalipin hindi lang sa isang bansa kundi sa buong sangkatauhan. Ano ba ang tinutukoy ko dito na kung saan tayo ay naging alipin ang sangkatauhan at dahil dito ay nagkaroon ng pagkilos ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak. Dahil dito dapat natin itong alalahanin. Kung isasaalang-alang natin ang Roma, Kabanata 5, talatang 19, sinasabi dito na sapagkat kung paanong sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao, ang marami ay naging mga makasalanan. Gayon din, sa pamamagitan ng pagtalima ng isa, ang marami ay magiging mga matuwid. Sa liwanag ng sinabi dito na ang marami ay naging makasalanan dahil sa mayroong isang tao na sumuway, di ba? Kung tutusin, ang marami dito ay hindi lang basta kalahati ng mga tao, kundi ito'y tumutukoy sa buong sangkatauhan na
Dahil sa pagsuwang ito, ang buong sangkatauhan ay naging makasalanan o naging alipin ng kasalanan. Kaugnay niyan, sa naunang mga talata ng kabanatang ito, sinasabi dito sa talatang 12, kaya kung papaano na sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanglibutan at ang kamatayan ay sa pamamagitan ng kasalanan at sa ganito'y ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao sapagkat ng lahat ay nagkakasala. Kaya baka isipin ng marami, marami lang pala ang hindi naman pala lahat yung naging naapektuhan ng kasalanan dahil sa pagsuway. Yung marami doon ay hindi nangangahulugang kalahati o mahigit kalahati o halos lahat, kundi ang tinutukoy dito sa talatang 12 na nagtamo ng kasalanan ay ang sanglibutan. At sinabi dito lahat ng mga tao. Dahil sa pagsuway na yon ay nagkaroon ng kasalanan at ang kasalanan yun ay nagbunga ng kamatayan. Kaya dito tayo naging alipin. Kung tutuusin, hindi naman talaga ito ang layunin ng Diyos mula sa pasimula, di ba? Gusto ng Diyos na ang tao ay magkaroon ng magandang kinabukasan. Si Paul pa, nung lalangin niya ang unang mag-asawa, si Adan at Eva, buhay na walang hanggan, at maging sa kanilang mga magiging anak at mga inapo hanggang sa lumaganap sa lupa. Ang magandang kinabukasan ng buhay na walang hanggan ay ito sana dapat mangyari. Kaya yun yung isang tao dito na tinutukoy na si Adan ay dahil sa pagsuway niya, marami na naging makasalanan o lasang libutan na naging makasalanan at ito ay nagbunga ng kamatayan. Dito ngayon tayo naghahanap ng kalayaan o naging alipin na dapat tayo maging malaya. Walang tao sa sinuman na pwedeng gumawa ng paraan para mapalaya tayo sa kasalanan. Sa Biblia kasi, kung ating sasang-alang-alang, kinakailangan na merong, para mapalaya ang isa sa kanyang kasalanan, ito'y humihiling ng katumbas. Humihiling ito na merong dapat isakripisyo. Humihiling ito na kailangang merong buhay na maisakripisyo para ang kasalanan ito ay mapagtakpan o mapalaya sa dito. Nangangailangan na ang kasalanan ay para mapagtakpan o mapalaya siya, kailangan mayroong mabubo o maitigis na dugo. Yan. Kasulat ito ng Hebreo 9:22. Kung ating babasahin, sa Hebreo 9:22 ay ganito ang mababasa natin. At ayon sa kautusan, ay halos masasabi kong lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo. At maliban na sa pagkabuhos ng dugo, ay walang kapatawaran. Kaya sa liwanag nito, para magkaroon ng kapatawaran doon sa kasalanan, kailangan mayroong maibuhos na dugo. May maitigis na dugo. At yung pananalitang may maibuhos na dugo, ibig sabihin doon, kailangan may buhay na mawawala. May buhay na, kasing kahulugan niya na may buhay na kailangan magsasakripisyo. Kaya naman nagkaroon ng kaayusan ng Diyos na sa simula mayroong mga ang dugong ito ay sa pamamagitan ng mga hayop, di ba? At ito ay makikita natin kung paano sa karanasan sa kasaysayan ng mga Israelita, nung sila nasa Ehipto, naging alipin sila, merong isasagawa ang Diyos na tiyak na kamatayan ng mga panganay sa lupain ng Ehipto. Hindi na ito matatakasan yung kamatayan ng mga nakatira dito sa lupain ng Ehipto. Pero, maliban na lamang kung merong maibuhos sa dugo. Anong dugo ang ibinuhos ng mga panahon iyon, mga kapatid? Di ba yung kordero, di ba? Sa ulat ng Exodo, Kabanata 12, kung babasahin natin, na para ang panganay ay makaligtas sa tiyak na kamatayan, ay merong merong dugo na yung dugong yun ay ipapahid doon sa amba ng pinto. Sabihin, pag kinuha mo yung dugo ng kordero,
Ibig sabihin, yung korderong yon ay isasakripisyo niya yung buhay na yon, di ba mga kapatid? At yung buhay, yung naisakripisyo ang buhay, kinuha ang dugo, pinahi dito sa hamba, ito yung ano, na ibinuhos sa dugo ay napalampas yung mga panganay doon sa tiyak na kamatayan. Kaya yung dugong yon ay napakahalaga ng ginampanan para sa kaligtasan ng mga panganay na ito na nasa lupain ng Ehipto. Yan. Kaya nakita natin yung ano yung isang punto na idinidiin dito sa Hebreo 2 ano na maliban sa pagbuhos ng dugo ay walang kapatawaran. Kaya ito ang tinatawag na Pasko, di ba? O Passover o ibig sabihin lumampas ang angel ng Diyos doon sa mga bahay na mayroong dugo sa hamba, dugo ng kordero na kanilang isinakripisyo. Kaya dahil sa ito ay napakahalagang pangyayari sa bansang Israel, di ba? Sila'y natubos. Hindi lang yung buhay ng mga anak, kundi sa pagkaalipin nila sa Ehipto. Ay hiniling ng Diyos na ito ay kanilang alalahanin taon-taon. Ito ay yung tinatawag na Pasko. At dyan din, nung sa bansang Israel, nagkaroon ng patuloy na paghahandog ng mga hayop, hindi lang ng kordero, hindi lang iba pang tinuturing na hayop sa bansang Israel. Ang dugo nito ay kailangang ibuhos para magkaroon ng kapatawaran. Yan. Pero sa kabila ng ganyang pangyayari mga kapatid, hindi naman totoong nagdulot ito ng permanenteng pagtubos sa kasalanan ng mga tao. Kung itutuloy natin sa susunod na kabanata, dito sa Hebreo 10:4, ang sabi dito ay, sapagkat di maaari na ang dugo ng mga baka at mga kambing ay makapag-alis ng mga kasalanan. Kaya ibig sabihin, bagamat nangyari na nga yan, di ba, na may mga hayop na doon ay sakripisyo at dugo ay ibinububo, ay sila ay nagkaroon ng kaligtasan o kapatawaran. Pero yung kasalanan andoon pa rin. Hindi ito permanenteng nag-alis ng kasalanan. Kaya kailangan dito, mga kapatid, na merong isang mas mabisa o mas mabuting hain pa na ilalaan ng Diyos para sa permanenteng paglaya ng tao sa alipin ng kasalanan. Di ba? Kasi sabi dito, maliban na lang, na hindi talaga makapag-aalis yung dugo ng mga hayop. Di ba? Mga kapatid. Ngayon din, isa pa rin sa inilaan ng Diyos para sila ay patuloy na mabuhay, lalo na sa ilang. Di ba? Oo, nakaligtas sila doon sa Ehipto dahil sa sinakripisyong buhay ng kordero. Ngayon din, naglaan ng Diyos ng tinapay sa mana. O tinatawag na mana. Para, dahil, o nga, nakaligtas nga sila sa Ehipto, pero kung hindi maglalaan Diyos ng mana, hindi rin sila mabubuhay. Kaya, naglaan na yung Diyos ng pagkain, baka sa makahimalang paraan, na tinapay galing sa itaas, di ba? Sa langit, o yung mismong himpapawid para ang mga Israelita ay patuloy na mabuhay habang sila ay nasa lupain ng ilang. Kaya dalawang bagay ang inilaan ng Diyos, di ba? Para sila ay mabuhay. Yung kordero, di ba? May dugo na itinigis at yung tinapay naman na nasa habang sila ay nasa ilang. Maibiging paglalaan ng Diyos. Walang sino man sa mga Israelita ang pwedeng makasolusyon sa ganitong problema para sila'y mabuhay, kundi ito'y paglalaan din ng Diyos. Pero tandaan natin, tulad ng dugo ng mga hayop na hindi talaga lubusan makapag-aalis ng kasalanan, ang mana ay hindi rin permanenteng magbibigay ng kaligtasan o pansamantalang buhay lang ang ibibigay nito mga kapatid. Ito'y buhay lang para sa araw na iyon. Diba? Kaya, hindi pa rin ito ibig sabihin, hindi ito makakapag-alis ng kasalanan ng tao para sila ay mapalaya sa pag-aalipin dito. Kaya ang Diyos ay naglaan ng isang mas mabuting kain na kordero at naglaan siya ng mas mabuting tinapay, mga kapatid, di ba? Kaya naman, ito ay nilaan niya sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Sa 1:29,
Pababasa natin yung ganitong pananalita ni Juan Bautista sa kung sino yung inilaan ng Diyos. 1:19. Sabi dito sa talata 29, 1:29, sabi, nang kinabukasan ay nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya at sinabi, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Kaya dito, hayagang sinabi ni, ni Juan na itong si Jesus, na siya mismo yung nagbautismo. Ito yung mag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Kasi yung hayop nga, hindi nga permanenteng makapag-aalis ng kasalanan. Kundi itong korderong ito ng Diyos at walang iba, pinangalanan niya na ito ay walang iba kundi ang Panginoong Yesus. Yan. Gayon din sa 1 Kabanata 6. Dito sa aklat ng 1, mga kapatid, marami tayong pagliliwanag tungkol sa papel na ginagampanan ng Panginoong Yesus sa layunin ng Diyos. Sa 51 ng aklat ng 1, sinabi dito na ako ang tinapay na buhay na bumababang galing sa langit. Kung ang sino man ay kumain ng tinapay na ito, siya'y mabubuhay magpakailanman. At ang tinapay na aking ibibigay ay aking laman sa ikabubuhay ng sanlibutan. Kaya kung papaano ang mana sa ilang ay nagbigay ng buhay sa kanila sa araw na iyon, higit ang maibibigay ng tinapay na bumababang galing sa langit. Bakit? Dahil sabi dito, ang ibibigay nito, siya ay mabubuhay magpakailanman. Kaya niliwanag niya kung sino itong tinapay na bumababang sa langit, na kung saan magbibigay ito ng buhay na walang hanggan sa tao. Walang iba ito, sabi niya, ako ang nasalita ang Panginoon Hesus. Kaya kanina, tinukoy siya bilang kordero ng Diyos, di ba? Na mag-aalis ng kasalanan. Dito naman, tinukoy niya ang sarili bilang tinapay na magbibigay ng buhay na walang hanggan. Kaya mag-aalis ng kasalanan at magbibigay ng buhay na walang hanggan. Kaya ano ang asahan natin sa Panginoong Hesus? Yamang siya yung inilalarawan ng kordero ng Paskwa, di ba mga kapatid? Ang aasahan natin tulad ng kordero, siya'y ito'y nagsakripisyo ng buhay. Ang Panginoong Hesus ay makakaranas din ng pagsasakripisyo. Makakaranas siya ng paghihirap at pagdurusa alang-alang sa kasalanan ng marami. Ito yung sinasabi sa Isaiah 5:12, mga kapatid, kung ating isasaalang-alang itong sa Isaiah. Tingko. Kaya mga kapatid, bumabagal ako. Dito na lang sabi ko. Mabagal. Malabo na ang ilaw dito. Kaya nasabi dito sa Isaiah 5:12. Okay, basa nga, Jelay. Malinaw-linaw masama. 12. At dapat na may alpa at panugtog na dagkuhan. Hindi. Mali pala. Sorry mga kapatid. Unang Pedro pala. 2:24. Sorry. Kamali. Unang Pedro. Umaga lang kami internet. Sabi dito, sorry. Sabi diyan.
24. Sorry. Una Pedro pala, sorry. Hindi, ano kasi kanina. 24 yan, una Pedro pa. Siya mismo ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kaniyang sariling katawan sa tulos upang tayo ay matapos na sa mga kasalanan at mabuhay sa katuwiran. At sa pamamagitan ng kaniyang mga latay ay napagaling kayo. Yan. Kasi naman sa liwanag dito na sinabi ni Apostol Pedro ay dinala niya, di ba? Dinala niya yung kasalanan ng marami. Totoo 'yun. Kasi tayo naman talaga ang dapat na humarap sa ganoong kalagayan, kamatayan. Pero wala nga sa atin ang pwedeng makagawa ng paraan para tayo makalaya sa ganoong pag-aalipin. Kaya ang Panginoong Diyos na hindi naman siya dapat sa ganoong katayuan ay dinala niya yung kasalanan ng marami. Kaya para mapalaya sa alipin sa pagkasalanan. Kaya nga, nung siya ay nasa Getsemani, di ba? Yung kumaari nga, sabi niya, palampasin mo sa akin, kumaari nga, palampasin mo sa akin yung sarong ito. Yan. Pero maganap ang iyong kalooban, hindi yung akin, di ba? Sabi niya, sarong kasi yun, tumutukoy yun sa pagdurusa na doon ay haharapin niya bilang isang kordero ng Diyos para sa pagpapalaya sa kasalanan ng sanlibutan. Kaya, pero walang ibang paraan kundi ganoon ang mangyayari. Meron talagang dapat na dugong maibuhos para magkaroon ng kapatawaran sa kasalanan. Oo, para bang hindi walang katarungan sa panig niya, pero yun nga ay isang maibiging paglalaan ng Diyos. Kaya lang sinasabi sa alam ng nakararami sa 1:3-16, yung pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan dahil hindi niya gusto na sino man ay mapahamak, kundi ang sumampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya dahilan sa kanyang pagsasakripisyo ito, yun ang dahilan kung bakit siya naparito sa lupa. Sa Mateo 20:28, mababasa natin dito kung ano yung kanyang misyon, kung bakit siya naandito sa lupa, di ba mga kapatid? Na ang kanyang dahilan kung bakit siya naparito ay bilang pantubos, di ba? Kaya sinabi dito, gayon din naman, ang anak ng tao ay hindi naparito o paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay na pangtubos sa marami. Kaya yamang alam niya na sa mga panahon na say, mahigit 33 taon na, 33 taon, alam niya na isasakripisyo niya na. Matutupad na itong sinabi niya na siya ay maglilingkod at ibigay ang kanyang buhay pantubos ng marami, ay alam niya na ito'y malapit na. Gumawa siya ng isang mahalagang pagtitipon na isinabay niya pagkatapos ng pagdiriwang ng Pasko taon-taon. Dahil alam niya na ito ay mahalagang pangyayari sa layunin ng Diyos. Siya ay gumawa ng isang pagtitipon na nakaulat dito sa Marcos Kabanata 14, di ba? Na kung saan natalakay natin ito nung mga nakaraang buwan, na isinugo niya ang kanyang mga alagad na sinabi niya na punta kayo doon at meron kayong makikita na sabihin niyo ang Panginoon ay paghanda ng isang silid para sa Pasko. At ganoon nga ang nangyari. Kaya dahilan sa yun nga ay Nisan 14 at sinabi dito ay sila ay pinagdiriwang nila yung Pasko ng Panginoon. Ayon sa Lucas Kabanata 22 mga kapatid, na makikita natin doon na pinagdiriwang nila yung Pasko ng Panginoon. Kung papasinin lang natin mga kapatid dito ay yung sa liwanag ng ulat ng Lucas Kabanata 22 ay una talaga nilang ipinagdiwang din yung Passover, yung nangyari nga doon sa
pagkaligtas nila sa Ehipto. Pagkatapos noon, kanyang pinaalis si Judas Iscariote. Kung papansinin natin, ang ulat ng Lucas, Kabanata 22, ay iba doon sa ulat ng ibang ebanghelyo. Kay Mateo, Marcos, at sa ebanghelyo ni Juan. Makikita natin doon yung pagkakaiba na doon sa ulat ni Lucas, para bang pagkatapos ng Pasko at noong memorial, saka lang umalis si Judas Iscariote. Pero doon sa tatlong ebanghelyo, hindi ganun lumilitaw. Umalis muna si Judas, saka pagkatapos ng Pasko na pagdiriwang, doon umalis si Judas, at pagkatapos yung panggabing hapunan ng Panginoon. Yan. Meron din pagkakaiba doon sa pagpapasa ng alak at tinapay, di ba? Doon sa ulat ng Lucas na unang alak tapos sumunod tinapay. Sa ulat naman ng tatlong ebanghelyo, Mateo, Marcos at Lucas, ay nagkakaisa sila. Kaya minsan nagkakalito yan. Ang dahilan kasi mga kapatid, kung papansin niyo, si Lucas kasi hindi stricto sa pagkakasunod-sunod ng panahon ng pangyayari. Basta naiulat niya na ito ang nangyari. Pero hindi siya stricto dun sa pangyayari sa panahon. Hindi katulad dun sa Ebanghelyo. Kaya merong bagay na nagkakapalit-palit kung ano yung nauna. Parang yung sa tukso ni Satanas kay Jesus, di ba? Sa Mateo, ang ulat panghuli yung hihimok niyang sambahin ni Jesus si Satanas. Pero sa Lucas, nasa gitna yon. Yan. Isang halimbawa yun na hindi siya stricto doon sa pagkakasunod-sunod ng panahon. Hindi katulad ng tatlong ebanghelyo. Kaya sa ulat ng Marcos, mga kapatid, dahil alam niya na malapit na niyang isakripisyo ang kanyang buhay para sa pantubos sa marami, nakaalis na dito si Judas Iscariote, nagpasinaya siya ng bagong okasyon na dapat alalahanin ng kanyang mga alagad. Ito yung sinasabi sa Marcos Kabanata 14, talatang 22. Sabi dito, at samantalang sila'y nagsisikain, ay dumampot siya ng tinapay at ng kanyang mapagpala ay kanyang pinagputol-putol. At ibinigay niya sa kanila at sinabi, inyong kunin, ito ang aking katawan. Yung tinapay na ito ay lumalarawan sa kanyang katawan. Isang katawan na doon ay malinis, walang kasalanan, walang bahid, walang dungis. Na ito yung katayuan ng katawan niya na naiwala ni Adan. Isang buhay katawan na walang kasalanan, perfecto. Na siya lang ang meron ngayong taglay, ang Panginoon Jesus. Angkop na lumarawan ng kanyang katawan o angkop na lumarawan ng tinapay sa kanyang katawan dahil sinasabi na ito ay walang liwadura. Sa Biblia, ang tinapay o ang liwadura ay tumutukol sa mga gawang kabalakyutan at kamalian. At ito ay hindi natin masusumpungan sa Panginoong Hesus. Kasuwato ito ng nakaulat sa unang Korinto, mga kapatid. Unang Korinto kabanatang 11. Sa kabanatang 11, mga talatang 24. Doon ay makikita natin ang sabi dito sa 11:24 ng unang Korinto. At nang siya'y makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito gawin niyo ito sa pag-alaala sa inyo. Kaya, ibig sabihin, tinupad ng mga apostol yung sinabi ng Panginoon Jesus na gagawin nila ito kasi ito yung ulat ni Apostol Pablo nung wala ng Panginoon sa lupa. Kaya nilang itinaguyod
ang ganitong napakahalagang tagubilin ng ating Panginoong Hesus na alalahanin ang ganitong okasyon na merong tinapay na kailangang makahain na sumasagisag sa katawan ng Panginoong Hesus. Kaya katulad ng ginawa ng Panginoong Hesus, na dapat natin alalahanin para sa mga nakatalaga o nakakiling ang puso na nagnanais ng buhay na walang hanggan, tayo ay kailangan magkaroon ng interes na ito o na ito'y kainin. O sundin natin ang sinabi ng Panginoon. Katulad ng sinabi ng Panginoon Jesus, siya'y dumampot, pinagputol-putol, ibinigay ito sa kanila. Ating kakainin ngayon ng tinapay, mga kapatid. Pero bago yon, tayo muna mga kapatid ay manalangin. Tayo manalangin. Diyos na Yehova, sa sandaling ito, bilang paggunita sa mahalagang sandaling ito ng inyong dakilang pag-ibig sa pamagitan ng anak, ay aming tataglayin ang tinapay na walang lebadura na sumasagisag sa walang dungis na katawan ng inyong anak. Bilang isang lingkod ninyo na kailangan naming taguy dito bilang pagpapahalaga, alalahanin namin ito. Nais namin na makamit ang buhay ng pananggan at ilaan hindi lang dahil sa gusto namin kundi nadama namin na ito ay isang maibiging paglalaan nyo sa amin para kami ay makaroon ng tiyak na pag-asa. At kakibat nito bilang isang Kristiyano ay handa rin naman kaming naghahangad din naman kami na mamuhay ayon sa Kristiyanong pamantayan dahil para ilubod sa inyo at mapakita ang pagpapahalaga sa dakilang pag-ibig na ipinakita ninyo at kaya sa aming pagtataglay ng ganito mga emblema, kami ay bayaan, hindi lang kami pati ang mga lingkod ninyo na nagtataguyod ng ganitong mahalagang okasyon sa sandaling ito. Ginawa ito sa ngalan ni Jesus. Amen. Di ating pasang tinapay, no, mga kapatid. Sabihin nyo mga kapatid kung nakatapos na. Okay po, Brother Well, tapos na po. Okay, salamat po sa inyong pahiwatig. Di matapos nating galapin ang sa tinapay, sa talatang 23 sinabi ng Marcos, at siya'y dumampot ng isang saro at nang siya'y makapagpasalamat ay ibinigay niya sa kanila. At doon nagsiinom silang lahat. Kaya natalakay natin kanina, ang sarong ito ay tumutukoy doon sa dugo ng Panginoong Hesus. Ito ay yung kailangan may maibuhos, may sakripisyong buhay para sa mapalaya tayo sa pagkaalipin sa kasalanan. At ito rin ay nagsilbing daan para magkaroon ng bisa yung bagong tipan. Kung ating alalahanin, yung lumang tipan, yung batas mosaiko, di ba? Nung ito ay pinasinayaan nila sa bundok ng Sinai, sa may paanan nun, meron ding dugo na ibinisik. Sabihin ni, nagkakaroon ng, nagiging epektibo na yung
yung lumang tipan na noon ay kilala o tipang kautusan. Kaya hindi naman, yamang tayong mga Kristiyano ay nasa ilalim ng tipang ito o bagong tipan, meron din yung dugo na kailangang nakalaan para magbibigay bisa sa bagong tipan kung saan doon tayo tataguyod. Kaya di ating inumin na mga kapatid, ipasa ang alak na sumasagisag sa dugo ng tipan, dugo ni Kristo. Okay, Brother Well, mananalangin muna tayo sa alak ba? Sige po. Sorry po. Malangin muna tayo. Diyos namin na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng Panginoon Hesus. Ito po ay aming ginaganap ngayon sa taon na ito, ang pag-alala ng inyong ng Panginoon Hesus sa kanyang kamatayan. Ito ay napakalaga na kung paano ang alak na ito ay nagbibigay ng o ang dugo na sumisimbolo sa kanyang paglilinis sa aming mga kasalanan, na kung paano siya ay nagsakripisyo, at ito ay lumalarawan ang alak na ito ay lumalarawan sa kanyang dugo, na kung paano na dapat kami ay malinis o matubos sa aming mga kasalanan. Kaya po sa gabing ito, humihingi kami ng gabay ng Espiritu at amin na nihiling na inyong dinggin na aming pagsusumamo ito sa pangalan ng dakilang anak Panginoon Hesus. Amen. Okay, di Brad. ating ipasa na ang alak at inumin. Gaya ng ating nalakay, ang tinapay tumukoy sa katawan ng Panginoon Hesus, sumasagisag at ang alak ay sa dugo. Hindi ito nagiging literal na katawan ni Kristo at alak na dugo at makatulad ng pinaliwanag ng ibang mga religious group, yung tinatawag nilang transubstantiation. Transubstantiation na sa sandaling ito ay gawin, ito ay nagiging literal na dugo ng Panginoong Hesus. Hindi. Kasi parang sa ulat, yun ang paliwanag nila, batay sa ulat ng kabanata sa isang Juan, na malibang kainin nyo ang aking laman at inumin ang aking dugo. Kaya nasa isip nila yun ay nagiging literal na dugo ng Panginoong Hesus. Hindi naman. Hindi ganun. Parang ito ay kasuwato lang. Diba, sinabi ng Panginoong Hesus na ako ang pinto. Diba? Na ako ang pinto ng kulungan ng mga tupa. Diba? Hindi naman nangangahulugang sinabi niya ako ang pinto, nagiging literal na pinto siya, gano'n. Kaya yun ay sumasagisag lang doon sa katawan at dugo ng Panginoong Hesus. Yun ang ating dapat na pagkaunawa dito, mga. Okay, Brad, ayos na po sa inyo? Ayos na po, Brother Well. Okay. Kaya dahil sa ito ay gaya ng ating sabi, ito ay may biging paglalaan sa atin ng Diyos. Marapat lamang na ito ay ginawa natin sa ngayon at sa mga susunod pang mga pagkataon. Dahil ito'y kung paano ang mga Israelita ginagawa nila ito taon-taon sa pambihirang pangyari ito. Lalo na ito ay yung kaayusan ng Diyos na ito ay hindi lang para sa isang bansa. Ito ay para sa buong sangkatauhan. Kaya ang mga lingkod ng Diyos ay inaalala ito taon-taon, mga kapatid. Diba? Ito ay bilang pagsunod sa tagubilin ng Panginoong Hesus. At dahil dito, hindi tayo nandun sa kawalang pag-asa, mga kapatid. Kundi nandun tayo sa tiyak na pag-asa na sa pamamagitan ng pagtubos na inilaan ng Panginoong Hesus, tayo ay nagkaroon ng tiyak na pag-asa na magkaroon ng buhay na walang hanggan sa ilalim ng karya ng Diyos. Kaya salamat sa inyong pakikinig, mga kapatid. At sana ito ay bulay-bulayin natin, mga kapatid, bilang Kristiyano, at taguyod natin ito at magpatibay sa ating pananampalataya. Brother Romy? Ayun, at
Maraming salamat, Brother Well, sa isang napakahalagang pag-alala na sa Panginoon Hesus na yung pagtalakay na kung paano dapat natin ito ay bulay-bulayin o nating linangin na isang napakahalagang selebrasyon na ating sinasagawa bawat taon. So, maraming salamat, Brother Well, at tayo po ay makikinig ngayon sa ating hymn song. Savior, daig